Ngayon, meron silang isang technique, mga kababayan, na ginagawa. Ipinagbabawal na technique. No? Ito. Yung sinabi ko sa inyo, gamit na gamit nila, mga boss, tanggalin na natin si Bongo. Gamit na gamit nila yung sitwasyon ng dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Akalain mo man, di ba, nandoon na sa Oblo. Isisigaw pa nila. Alam mo ba, nung kinuha o nung inaresto si dating Pangulong Duterte, walang tsinelas. Nakita naman natin, nakasakay doon sa eroplano, nakasapatos naman. Ang lamig-lamig doon. Ang ginaw-ginaw doon, walang tsinelas. Nadaan sa iyak. Di ba, pambansang nanay survivor, nakita nyo yun? Tapos, babanatan ni Ipe, bring him home! Yun no, yung mga diskarte nila, mga kababayan. Kaya nga sabi ko no, kung sakali na ang dating Pangulong Duterte ay malaya pa, hindi pa rin nahuhuli, hindi pa rin naaaresto. At itong tungkol po sa ICC ay kumbaga, questionable pa din sa bawat Pilipino. Malamang bawat campaign rally ng mga DDS, present pa din ang dating Pangulong Duterte. Kahit mahina na, mga kababayan. Kahit mahina na. Sabi ni Ivan Santiago, 19% trust rating ni BBM. Saan? Doon sa kumpanya o ang founder, si Malu Tequia ng Publicos. Di wow, no? Kayo na lang ang maniwala. Ano daw sabi ng Publicos? 19% bumagsak yung rating ni PBBM. Di ba? Sino may-ari? Sino ang founder? Malu Tequia, Publicos. Tapos 42% daw yung iniaangat ng ni Inday Sara Duterte. Magaling ang bayang Pilipinas kung ganun. No? Ang galing naman ng mga na-survey na yun. Biruin mo, mas may tiwala kami dito sa taong tinatanong na ayaw sumagot kung nasaan yung pondo ng bayan. No? Kaya ito yung pinagtitiwalaan namin. Yung nagtatanong at nag-iimbestiga yung gobyerno niya, no, na merong mga supporting documents, may mga ipinapakitang dokumento at alam yung mga tinatanong, wala kaming tiwala dyan, kaya ibababa namin yan. Ang galing naman ng mga nila, nung mga na-survey nila. Di ba? Kami pa ba papaikutin? Publicus? Sino ang founder? Malu Tequia. Alam naman natin kung sino at kung saan nakakiling yung Malu Tequia. Okay, anyway, sabi dito, naku po, ang nakikita ko huding kasi mga kababayan, itong mga tumatakbong senador nila, para lang ho to sa mga Duterte, no? Nakapokus lang ho sila sa mga Duterte, mga kababayan. Nakapokus lang sila sa pagpapalaya kay dating Pangulong Duterte, para hindi ma-impeach si Inday Sara Duterte. Di ba? Sino ba tong si Dr. Richard and Erica Mata? Di ko kilala actually. Hindi, wala naman kasi ako sa Pilipinas. Di ba? Kaya hindi ko sila kilala. Sabi nila, kapag bumoto ka ng alkansya, no, o alyansa, alkansya team, ibig sabihin, okay lang sa'yo ma-impeach si BP Sara. Madami ang boboto sa alyansa. Di ba, mga kababayan? Lalo na, tatanggalin ng iba sa kanilang sa kanilang isusulat. Si Senadora Amy Marcos, papalitan nila ng Heidi Mendoza. Sabi ni Shiro Kansaki, kumakandidato rin yan si Richard Mata, idol. Kumakandidato to? Hindi ko nga kilala No? Akala ko meron lang doktor, meron, mahilig sa politika. Akala ko ganun lang. Kumakandidato, tatakbo pala. Malamang nandun sa dulo siguro din. Di ba, Gerson? Tingin mo, nasa dulo itong yung Mata. Hindi ko kasi nakikita sa top 12. Hindi ko nakikita miski sa top 20 o 25. Kapag bumoto ka ng alyansa team, ibig sabihin, okay lang na ma-impeach si BP Sara. Paano yun, sir? Madami talaga ang boboto doon sa alyansa.
Tapos sabi nila, ima-minus namin si Amy. Idadagdag namin si Heidi Mendoza para mas tumibay ang laban na ma-impeach si Inday Sara Duterte. Kasi alam ng mamamayang Pilipino, isa si Heidi Mendoza, mga kababayan, ang talagang makatutulong dahil alam niya yung pasikot-sikot kung paano ang tamang pag-audit doon sa confidential at intelligence funds. Kaya nga yung rating ho nung Heidi Mendoza nag-uumpisang umangat eh. Di ba? Yan. Unang punto ninyo pagka kayo bumoto, madaming boboto talaga. Ibig sabihin, madaming mamamayang Pilipino ang gustong malaman kung sino si Jugs de Asim. Di ba? Si Jugs de Asim. Kung sino si Pampano. Sino pa? Kung sino si pinakasikat. Si Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin. At kung saan napunta yung confidential funds. Madaming mamamayang Pilipino. Hindi naman pwede kasi na ganun lang. No? Sa panahon ngayon, mausisa na po ang bawat Pilipino, mga kababayan. Hindi na po ubra yung, ganito, ayaw nila magpaliwanag. Ayaw eh. Sige, okay na. Hayaan mo na lang eh. Wala, hindi natin makukulit eh. Hindi na po ganoon, mga kababayan. No? Talagang uuriratin at hahagilapin at huhukayin, no? Malaman lang kung saan napunta yung pondo ng bayan. Kaya iboboto ngayon ng mamamayang Pilipino yung mga senador na alam nilang makakatulong na ma-impeach si Inday Sara Duterte nang dahil po sa pinag-aralan yung mga ebidensya. Di ho ba? Tuloy. Ibig sabihin, okay lang sa iyo ma-impeach si BP Sara? Opo! At di na makabalik si Tatay Digong? Opo! So, ibig sabihin, yung mga kandidato ninyo ay nakapokus lang sa mga Duterte lang talaga, hindi para sa bayan. Di ba? Kapag bumoto ka ng alyansa, no, sabihin na natin, pag hindi mo binoto yung Team Suka, ibig sabihin, okay na sa yung ma-impeach si Inday Sara Duterte. Ako, hindi naman ako boboto sa Team Suka. Marami dito, hindi naman boboto sa Team Suka. Okay lang ma-impeach, di ba? Okay lang din di makabalik si dating Pangulong Duterte. Pero mahaba-haba pa yun. 8 taon yun. Di ba? Kung sakali. Ganon ka-importante ang boto mo. Yari. Para sa Duterte lang pala. Solid Duterte, no? Lang tayo. Kala ko siyam lang yun. Di ba siyam lang yun, mga kababayan? O dahil nakasama na si Honasan, kaya 10 na sila. O dahil isinasali niya yung sarili niya doon sa sa PDP. O kasama na, actually wala ko talaga akong alam na kumakandidato itong si Sir no? Normally kasi, mga kababayan, ang nakikita lang natin at alam natin yung mga malalakas, yung nando sa top 12, no? Minsan nahahagin pa natin yung mga umaabot sa 20. Pero wala na kapag yung pataas na, wala na hindi na natin kilala, mga kababayan. Solid Duterte lang tayo. Kung may dagdag ka, dapat hindi alyansa. Sabi, si Manang Amy, malamang hindi naman iboboto din ng yan, ng mga DDS. Galit nga sila dyan di ba? Kasi halata nila na namamangka daw ng namamangka sa 2 ilog si Senadora Amy Marcos. Eto, ang nangangahulugan lang dito yung magiging boto ninyo para lang po sa mga Duterte, hindi para sa mamamayang Pilipino. Di ba? Kasi doon nakasentro sila Hanggang doon lang mga kababayan. Hanggang doon lang nakasentro yung kanila. Wala tayong maririnig. Ganito ang gagawin natin sa bayan. Ganito ang aming mga magiging solusyon sa ating bayan. Wala akong narinig na ganun.